Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Tuloy-tuloy lang po ang ating pong usapan ngayon tungkol po sa ating mga barangay committees at Cags Butch. Simulan na po natin agad dahil marami-rami pa po tayong pag-uusapan. Unahin na po natin ito pong Committee on Infrastructure and Public Works. Lahat po ng matters relating to planning, construction, improvement, and repair po ng mga barangay road, farm-to-market roads, pati na rin po yung mga public parks, barangay bridges, drainage, flood control, water irrigation and utilities, and yun din po mga waiting sheds and small buildings. Yan po ang pinagtutuunan ng pansin ng Committee on Infrastructure. At kasama na rin po dyan ito pong daycare in coordination and partnerships with Health Committee. Hindi ko masasabing lahat magagawa yan sapagkat iba't-iba ang budget ng barangay. May malaki, may maliit. Pero para sa chairman ng Infrastructure and Public Works Committee, yan pong mga na-mention ni SK May, yan po dapat ang gawan yung ng resolution to utilize the 20% development fund of the barangay o yung NTC for infrastructure projects and public utilities. Gagawa kayo ng reso to ensure na yung mga na-mention ni SK May ay magawa ninyo ng paraan. Of course, habang ito ay pinag-uusapan ng mga kagawad tsaka ng punong barangay, ililista yan kung kailan gagawin at tsaka kung kasya ang budget. Ayan po. Ito naman pong kasunod, Kags, ang Committee on Ways and Means naman po. Ang kanila naman pong ginagawa ay nagle-legislate, plan, and implement programs to generate po yung revenues and taxes po para sa barangay. Ano-ano po ba yung ginagawa nila? Ito pong studies and recommends appropriate tax and revenue programs. Investment of public funds allowing the punong barangay to enter into contracts. Kasama rin po ang pag-coordinate with LGUs for the implementation of their taxation and revenue programs. Pati na rin po ang tax exemptions for partnership or yung po mga social responsibility programs. Pati rin po ang penalties and fines for ordinances. Sila po ang nagde-decide niyan. Kags, meron po kayong mga comments lang po tungkol po dito sa Ways and Means? Yes, para sa akin, kung ako halimbawa konsehal o kagawad, iniiwasan kayong Ways and Means na yan kasi isa yan sa mga pinakamahirap na komite. Pero yan ibig sabihin, ikaw ang mag-iisip na kung paano mag-generate ng income sa barangay. Ibig sabihin, yung income na papasok sa barangay. Yung iba, ang ginagawa, resolution, o halimbawa, gagawa ng ordinansa na bawal yung mga aso na kakalat at huli ng barangay. Pag inuwi ng barangay, may kasamang penalty yun pagka kinuha ng may-ari. So, halimbawa, penalty, let's just say mga 1,000 pesos. Okay. So, income generating yun. Yes. Stickers, ayan, IDs, barangay IDs na minsan naniningil ng barangay ng 50 pesos, 100 pesos, income generating yun. Pag naman taxes, halimbawa sa amin, ang barangay namin, nandun kasi yung SM, kaya malaki ang RPT. Sa inyo, yung mga businesses, in coordination doon po sa local government units ninyo, whether municipality or city, may coordinate kayo kung magkano ang taxes na sinisingil at kayo ang bahalang maningil tungkol po dyan. So ayaw ko yung committee na yan kasi unang-una ayaw ko mag-isip ng pagkakaperahan. Pero legal po yun, ha? Ako lang po to. Ayaw ko din kasing itaksan o magbigay ng paratang na taxes sa mga businesses kasi medyo nahihiya ako pagdating. Although, legal yun. Yes. Kinakailangan gawin po yun. Opo. Kaya yan ho ang trabaho ng Ways and Means Committee.
Yan po, maraming salamat, Kags Butch. Ito naman pong next na ating committee na pag-uusapan, medyo mahaba-haba po ito, Kags, no? Ito pong Committee on Peace and Order. Napaka-importante po niyan. Ang Barangay Peace and Order Committee is a sub-national Peace and Order Council po, mga kabarangay. It is the counterpart po ng National Peace and Order Council o yung NPOC at the barangay level. Ito naman po ang pagdating po sa composition o kung sino-sino po ang bumubuo sa committee po na ito at kung ano po ang mga tungkulin po ninyo. Makikita po ninyo, mga kabarangay, sa inyo pong mga screen. Maaari po kayong mag-take ng screenshots or kung nanonood po kayo sa YouTube, pwede po nyong i-pause para po talagang mabasa nyo po isa-isa. Makikita nyo po dyan kung sino po ang members ng Peace and Order Committee at pati na rin po ang roles and functions po ninyo. Ngayon naman po, Kags, napaka-importante po nitong last part ng ating last segment. Kung ano po ang inyong magiging advice sa Peace and Order Committee? Yes, maraming pwedeng gawin ang chairman ng Peace and Order Committee, especially sa mga resolution para mag-abot ng budget. Okay? Maglaan ng budget para sa mga sumusunod. Kasi ang talagang kumikilos dyan, hindi naman yung chairman yung mga tanod eh. Okay? Hindi naman pagka chairman ka, ikaw yung siga doon. Parang umaakto ka ng EXO. Hindi. Meron kang tao para bigyan sila ng budget. Pagbibigyan budget para, number 1, maglalaan kayo ng budget para sa training on how to handle cases. Right conduct in respectful manner. Halimbawa sa pag-aaresto ng mga tao, pagbibigyan ng mga summons. Protocol po. Protocol, right protocol. Kailangan may training yan. Binibigyan sila ng training. Especially, halimbawa, kung sasabihin nyo, tumahimik kayo dahil mayroong ordinansa na hindi pwede mag-karaoke after 10 o'clock. Kinakailangan may dala na kagad kayong ordinansa, yung mga tanod. Para maganda ho ang usapan. Kinakailangan meron silang training dyan. Maglaan din kayo ng budget, training for self-defense. Self-defense hindi offense. Yes. Hindi yung para karatihin ninyo yung mga kausap ninyo, mga tanod. Self-defense lang na para hindi kayo masaktan. Maganda po yan. Yung iba nga, ako nagsuggest ako dati training yung alnis eh. Para lang, hindi naman masakit, para lang yung for intimidation lang ba, pagka masyado nang magulo kasi meron talaga dyan mga hindi nagpapaawat. So kinakailangan marunong kayo ng self-defense. Maglaan ng budget training for communications. Maglaan ng budget for radio communications. At turuan ng ating mga tanod para mas madali ang coordination at mas mabilis ang responde. So nakaresponde na kayo. May nasakasaan, may nabangga. Wala kayong training for medical first aid response para sa mga emergency na yun. Anong gagawin ninyo? Saan dyan nakahilata, hindi nyo alam kung anong gagawin. Duguan, paano patitigil ang dugo, paano checking kung humihinga pa, paano kung inaatake, nandun kayo ang first responder. Kinakailangan meron kayong budget for training tungkol dyan sa medical emergency response. Response provider. Dapat kayo yon. Of course, may budget kayo for proper uniforms. Hindi naman kayo darating dyan naka-shorts, naka-chinelas. At sa totoo lang, pagka kayo lumulusob ng kera at kayo yung mga naka-t-shirt lamang, hindi naman kaaya-aya sa mata ng mga tao, mawawalan ng respeto sa inyo. Mawawalan din ng respeto sa ating mga kapitan. Pagka ganun, wala kayong uniforme. And magkaroon kayo ng budget for physical exercises and providing proper equipments, gadgets like, unang-una sa tanod, kinakailangan, alam mo yung pamukpok, yung nightsticks? Okay, number 1. Hindi yung pampukpok. Pan-self-defense po yan. Okay? Tear gas, handcuffs, whistle, flashlight, raincoat, rain boots, caps, and proper uniform. Kahit gaano kaliit ang inyong NTC, kaya nyo mag-provide ng ganyan sa inyong mga tanod. At kinakailangan mag-provide kayo ng mga ganyang equipments and proper training and uniforms sa ating mga barangay tanods para for peace and order ng ating barangay at makatulog ng maayos ang ating mga constituents.
Yan po ang aming po mga advice sa inyo. Opo. Kags Butch, dagdag ko lang po, emphasis po dun po sa training na kailangan po nilang mapagdaanan po bilang mga peace and order officers ng kanilang barangay. Dahil madalas po natin nakukuha ang concern or tanong sa ating pong Facebook page, sa mga message po at comments na nare-receive natin, is paano naman daw po yung mga tanod at pati na rin po minsan ang ating pong mga kagawad na nagiging first responders sa mga emergencies o mga report na may gulo po sa barangay at sila po yung napapahamak, hindi po ba? Dahil hindi naman po maiwasan dahil po yung nature po na inyong trabaho ay kayo po ay yung nagkikeep ng peace. At yun nga po, kaya nga po tinawag na peace and order sa inyong barangay. Kaya po napakahalaga na pagtuunan nyo din po ng pansin yan, hindi po siya maliit na bagay. Yung training po na for self-defense, yung for communications, and even yung kung paano po kayo mag-handle ng mga tao sa inyong barangay, kung paano po ninyo kausapin at kung paano po ang approach na pwede po ninyong gawin, napakahalaga po niyan. Maraming salamat sa iyong paalala. Of course, marami kayong mga resolusyon at mga ordinansang pwede pang gawin para makatulong sa bawat committee na aming diniscuss. Pero ito lang yung general at saka ito lang yung talagang sa tingin namin, pag titingin ka sa barangay mo, yun ang kinakailangan talaga. Immediately mararamdaman to ng inyong mga kapitbahay. Ayan po, maraming salamat Kags Butch. At yan na po, dito na po nagtatapos mga kabarangay ang ating pong episode para sa araw po na ito. Sana po ay marami po kayong nakuhang aral mula po sa ating mga binahaging topic ngayong araw mga kabarangay. At maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay